Hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena. At na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Sir, the mere fact na may panibagong pinapasabina, dapat bang bilisan na ng legal team ninyo yung recommendation? Hindi. Anumang bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Na po kayo. Kasi napanood ko kanina sa hearing, ganun kakapal eh. At nasa sa akin na raw. Wag naman ganun. Are you hoping ba na kung may away man between Senator Amy at saka ang presidente, wag nang madamay pa yung Hindi sa ayaw kong madamay ang institusyon. Pero bilang tagapangulo ng Senado, gagawin ko ang aking trabaho at gagampanan ko ng naaayon sa batas. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Senate President Francis Cheese Escudero, tumestigo na, iyak si Senator Amy Marcos, pati si President BBM nagalit na. Ayon sa nakalap nating impormasyon, hindi totoo sinasabi ni Amy Marcos. Patungkol sa issue pinirmahan niya na ang subpoena. Walang pinadalang subpoena ang Senate sa cabinet ni President Bongbong Marcos. Grabe si Senate President Francis Cheese Escudero, tumestigo na, naiyak si Senator Amy Marcos. Pati si PBBM nagalit na, tara panoorin natin. Kasi yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena. At na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Nasabi ko na kanina, at alam na rin niya yun, na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, syempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Tinanong niyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Tingin ko yung pagdinig hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito nang hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Iintayin ko muna yung legal, pero ayokong inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas, depende kung pipirma o hindi. Hindi nakabase yun doon. Gagawin ko pa rin palagi kung anong tama at naaayon sa batas, at hindi kung ano ang pangangailangan o kagustuhan ng isa o ilang miyembro. So wala pa rin, sir, recommendation yung legal? Wala pa, nag-lunch ako tapos dumiretso na ako dito, hindi ko pa nakikita. So kung sakaling mag-request Senator Amy para doon sa panibago na subpoena, hindi niyo yun a-actionan hanggat walang Hanggang recommendation? wala pang rekomendasyon yung legal dahil nasa parehong sitwasyon yan. So hindi na ba maiwasan na madala pa ito sa Korte Suprema, sir? Pag-uusapan din. Ulitin ko, lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso. So isang konsiderasyon nyo na dapat naming tingnan at suriin. Siyempre palagi may pag-asang mababaligtad yon, pero may pagkakataon at tsansa rin na lalong mapaigting yon. So isa sa mga konsiderasyon nyo na aming titimbangin. So, sir, ano yung situation ngayon? Parang may, ano ba ito? Confrontation between the executive and the Senate? Wala. Kaya ngayon ang iniiwasan ko eh. Kasi klaro naman yung batas kaugnay ng executive privilege. Pero imbis na mag-abogado nga ako sa sarili ko, nirefer ko na sa mga ibang abogado pa
para hindi masabing sarili kong opinion lamang ito. So sir, the mere fact na may panibagong pinapasabina, dapat bang bilisan na ng legal team ninyo yung recommendation? Hindi. Anumang bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Gawin nila ng tama ang kanilang trabaho na ayon sa kompletong pag-aaral at research. Yun ang mas importante sa akin. Sabi kanina sir ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi pagrespeto doon sa doktrina ng checks and balance, yung hindi pagrespeto daw ng mga taga-executives doon sa... Yan ang eksaktong sinabi namin sa kaso ni Ermita at sa kaso ni Neri. Ang kinatigan ng Korte Suprema ay ang executive branch. At binigyang pagpapahalaga, timbang yung executive privilege na kapangyarihan daw ng executive branch. Hindi naman porkit hindi tayo sang-ayon ay ibig sabihin mali na yon, lalo na kung may desisyon at batas na nagsasabing yon ang tama sa ngayon at sa kasalukuyan. Sir, for the record po, yung request for subpoena ay nasa inyo na? Wala pa. Pero may idea na po kayo kung Kasi ilan napanood ko kanina sa hearing, ganun kakapal eh. At nasa sa akin na raw. Wag naman ganun. Akala ko nga papadala na agad eh. Wala pa naman. Hindi pa yata niya nasa-signan din eh. Nasa building na ba tayo ngayon o wala pa? Pwede naman, sir. Sige po, yung po muna. Wag na. Yes, ma'am. Sir, sabi lang po kasi ni Rep. Robes, gusto niyang sumulat sa... Robes. Sa Presidente na i-certify as urgent daw po yung anti-road rage bill given yung mga recent incidents. And susulatin daw po siya dito kung merong counterpart. Meron po bang counterpart bill dito? And would you support certifying it as urgent? Hindi ko alam kung may counterpart dito at hindi ko alam kung anong laman ng anti-road rage bill. At kung anong pinagkaiba nito sa murder in relation to the penalties that may be imposed. Dahil yung huling road rage incident sa Antipolo, sinampahan na ng kasong murder yung bumarel. So anong pinagkaiba ng road rage bill na ito? Paano niya mapapadali? Paano niya mapapabilis? O paano niya maliliwanag pa yung krimen kung sakasakali? Sir, last na lang po, Sir, New Yes, Senate Building. Pinirmahan ko na yung DAED, Detailed Architecture and Engineering Design, nung isang araw. Ito ang kauna-unahang pagkakataon, wag niyo akong tanungin kung bakit, na nagkaroon ng DAED ang building na ito, na dapat sana ay meron na bago pa man simulan ang building construction ng anumang building. But finally, meron na para tong roadmap, ika nga, hindi lamang plano, pero detailed nga, yung unang D, detalyadong plano na ito ng building. At ngayon na namin, sa pamamagitan ng pagbibid ng mga amounts na kailangan gawin, trabahong kailangan gampanan, kung ano magiging suma total nito sa mga susunod na linggo. Dahil nga, meron ng kompletong plano hanggang sa matapos yung building na pinirmahan ko, pinirmahan ng DPWH, pinirmahan ng contractor doon sa mga may pending pang trabaho at pinirmahan ng mga consultant at eksperto na kinuha ng Senado. So next week, hopefully, kung gusto niyo sumama, magsa-ceremonial signing din kami noon kasama ng mga stakeholders upang sa gayon ay maisa formal ito. At para makita nyo na rin siguro kung nasa ang stage na nga ba ito para maniwala kayo pag sinabi kong hindi pa kaya sa kasalukuyang taon. Sir, na-mention nyo kanina na doesn't mean na kung hindi sunod yung kagustuhan na isang member, parang hindi na yung kalayaan ng Senate. Are you hoping ba na kung may away man between Senator Amy at saka ang Presidente, wag nang madamay pa yung Senate? Well, wala ako nakikitang away sa pagitan nila. Ang nakikita ko ay hindi pagkakasundo kaugnay sa isang issue o bagay. May kinalaman man yun sa politika o sa kani-kanilang trabaho bilang Pangulo at bilang miyembro ng Senado. Hindi sa ayaw kong madamay ang institusyon. Pero bilang taga-Pangulo ng Senado, gagawin ko ang aking trabaho at gagampanan ko ng naaayon sa batas at naaayon sa tingin kong kinakailangan ng ating bansa at ng institusyong ito. Hindi depende sa kagustuhan lamang nagkataon
ng isa o dalawang hearing o isa o dalawang miyembro ng Senado. Pero I will reach out to them in order to explain the legal situation with respect to the invocation of executive privilege, na hindi ito simpleng pagdadahilan lamang. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi ko tinatanggap din yung sub judice argument ni Executive Secretary Bersamin. Maliwanag ang mga desisyon ng Korte Suprema niyan. Hindi pwedeng pigilan ang pagdinig ng Senado o ng Kongreso for that matter dahil may pending case. Subalit, yung invocation ng executive privilege, yan ay naaayon sa batas. Magre-reach out, it means kakausapin mo sila, sir, sina Senator Amy. Kakausapin ko sila matapos ito siguro, matapos kong matanggap yung kanilang request. Hindi para pigilan o sabihan sila kaugnay sa dapat o hindi nila dapat gawin. Pero para marahil ipaliwanag yung sitwasyon at direksyong tinatahak ko bilang tagapangulo ng Senado at mga rason kung bakit ko gagawin o di gagawin ang isang partikular na bagay. I think I owe that much to them. Sir, another question po. Sir, tungkol po sa impeachment at For saka you, sa there. ICC. Yes, ma'am. Hi, sir. Could emerging details from the ICC proceedings be used as factual basis in an impeachment complaint against BP Sara? I don't think so. Because crimes against humanity is not one of the 7 charges filed against the Vice President. That has already been received by the Senate, and that cannot be changed anymore at this time. At least not until we approve the rules and or not until we send summons. Nagmamadali ang House, di ba? Napadala na raw yung summons, di ba? Yun ang gusto nila last week. So sa palagay ko, wala na silang balak na baguhin pa ito. At hindi kasama ang crimes against humanity sa impeachment complaint laban sa ating Vice President. Sir, another question po. Yes, ma'am. If the ICC asks for the bank accounts of the Duterte in connection with the legal aid, is the government allowed to release it without violating the Philippine Bank Secrecy Law? I cannot answer that question really because I'm not familiar with it. Sa ilalim ng batas, exemption sa Bank Secrecy Law ang corruption case. Pero hindi ko alam kung saklaw ng definisyon ng corruption case ang isang ICC case. At saka sa international humanitarian, sa IHL prohibition, parang hindi ata kasama sa aligasyon laban kay dating Pangulong Duterte ang corruption. So hindi ko alam kung anong maaaring posibleng rason para kunin at hilingin yon maliban sa aspeto ng civil liability. Pero darating lamang yun kapag sa'y napatunayang nagkasala na. Sir, follow-up lang dun sa tanong Yes, ma'am. ni ma'am. If I'm not mistaken, kasama sa articles yung high crimes for conspiracy to commit murder in relation to VP Sara's alleged involvement in the DDS. So, Which charge? sa articles of impeachment, sir, Which one yan? I think 5 or something like that. Nasa baba po, high Alam ko crimes in-allege nila yung other high crimes. I believe kasama po na yung alleged involvement daw sa DDS. Really? Kasi so hindi ko pa nga nababasa yun. Nasa So- rules pa lang kami kasi. So, Kasi sir, nabasa ko na, hindi pa lang ganun kalalim pa. I don't know. Again, this case is totally different from that one. This is a case against the former president that's pending with the ICC. So I don't see any reason how or why any evidence presented there would be relevant as against the Vice President unless she herself would be one of the respondents in that case. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.